Carlo, Carlo, bangon at mahuli ka na naman. Gulat ako na padilat at unti-unting naaninag ang tumatawag sa aking pangalan. Mami, ano ba? Magsi-7 na, malilate ka na naman sa school. Ang inis na sabi ni Mami. Mami naman, bakit bigla-bigla kang pumapasok sa room ko? Di ka man lang kumakatok. Ang pamaktol kong sabi sa kanya. Kanina pa kaya ako kumakatok, di ka naman bumabangon. Sige na, tumayo ka na. Mag-shower ka na nga dyan. Nakahanda na yung almusal. Sabay talikod ni Mami at lumabas ng kwarto. Ayoko pa sanang tumayo pero alam kong babalik si Mami kung hindi pa ako babangon. Padabog akong dumiretso sa sarili kong banyo at nag-shower. Doon ko na rin tatapusin ang nabitin kong panaginip. Panaginip na may nagaganap sa amin ni tita. Ilang araw ko nang napapaginipan yun. Marahil dahil na rin sa kakapanood ko ng mga videos. Si Ate Ana, ang tagpong yun ay nangyari nung grade 3 o grade 4 pa lamang ako. Hindi ko na masyadong matandaan. Ang natatandaan ko na lamang, si Ate Ana ay high school na noon, second or third year high school. Maputi at cute ang aking natatandaan. Hindi ko alam kung sexy ba siya o hindi. Hindi pa naman kasi ako ganun ka-conscious sa katawan ng mga babae. Nakatira sila sa tabing apartment na pinauupahan ni Mami. Minsan, niyaya niya ako maglaro sa kanilang bahay. Dinala niya ako sa kanyang kwarto. Hindi ko masyadong matandaan ng detalye. Basta namamalayan ko na lamang na nasa kama niya na kami. Nagtakip kami ng kumot. Hindi ko maintindihan ang kanyang ginagawa nun. At wala akong masabi. Wala rin siyang sinasabi. Hindi tulad ng aking napapaginipan. Pero nagugustuhan ko yun. At pag nagsawa siya, tatayo siya at sasabihin niyang, sige na, mag-ayos ka na't baba na tayo. Ganoon lamang ang nangyayari. Naiiwan akong parang bitin at masakit ang puson na parang naiihi. Mga ilang beses pang nangyari yun. At minsan pag uwi ko galing school, nakita ko na lamang na naghahakot sila ng gamit at lilipat na sa bahay na nabili nila sa bandang Las Piñas daw. Medyo nalungkot ako. Mga ilang buwan pa ang lumipas at natuto na rin ako na gawin ang bagay na iyon sa aking sarili. Doon ko naintindihan kung bakit parang bitin at naiihi ako sa tuwing tumitigil si Ate Ana. Kung ngayon ko lang kasama at kapitbahay si Ate Ana, siguro ako na ang magyayaya na maglaro kami. Medyo may alam na rin naman ako dahil sa mga napapanood ko. Sayang, kaya siguro gano'n na lamang ang aking panaginip. Nagre-reflect yung mga gusto kong gawin at sabihin na hindi ko nagawa. Carlo, bilisan mo dyan, late ka na. Narinig kong sigaw ni Mami na nagmumula sa ibaba ng bahay. Dagli-dagli ako nag-concentrate habang iniisip si Ate Ana at ginagawa ang bagay na iyon. Mas grabe ngayon ang ini-imagine kong ginagawa namin. Nang ako'y matapos, nag-shower na ako at nagbihis ng uniform. Pagbaba ko, mabilis ako nag-almusal at tumalis. Sa Sampaloc kami nakatira. 4 na apartment na magkakasunod ang pag-aari nila Mami na puro may 2 palapag. Ang isa ay tinitirhan namin at ang 3 ay pinauupahan. 2 ang kwarto sa itaas na parehas na may sariling banyo. May isa pang banyo sa iba at isa pang kwarto sa tinutulugan ni Manang Inday. Kasama namin sa bahay, si Daddy ay nasa US at umuwi siya dito 3 hanggang 5 beses sa loob ng 1 taon. Nagtatagal siya dito sa mga ilang linggo hanggang 1 buwan at babalik na ulit sa US. May business siya doon na hindi ko alam kung ano. Malapit sa bahay namin ang isang sikat na Catholic school na pinapasukan ko. Nilalakad ko lamang. Nasa 2nd year high school na ako noon. Ewan ko ba kung bakit kailangan pumasok pa kami gayong malapit naman na ang summer vacation. Wala naman kaming ginagawa at panay ang half day ng school kasi graduation practice ng mga 4th year student. Ayos lang naman kasi pag half day ang klase, may oras kami ng mga klase ko na manood ng mga video. Madalas sa bahay nila Robert na palagi may sponsor ng tape na pag-aari ng kanyang kuya. Matangkad ako sa edad na yon, kayo manggi at matangos na ilong na naman ako sa aking daddy. Maganda ang mata na mahaba ang kilay. Bilog sa magkabilang pisngi at pantay ng ngipin na nakuha ko sa aking mami. Hindi naman masasabing gwapo. Cute lang siguro. Ako yung tipo na pag pinagmasdan mo yung muka,
walang kamuwang-muwang at walang gagawing masama. Hindi lang nila alam, sa loob ng isipan ko, nagsisimula ng sumibol ang init na tulad ni na dinadaanan ng mga teenager na lalaki. Madalas akong batiin ng aking mga kaklaseng babae na kadalasan may kasamang kurot sa pisngi. Madalas din akong tuksuhin ng mga barkada ko dahil sa madalas kong pagtatanggap ng mga letters at small things na gift at kung ano-ano pa sa mga classmate naming babae. Kaya naman, naging kainis-inis sa akin ang mga yun, kaya siguro naging kimi ako at medyo mahiyain. Ayoko kasi na maging sentro ng tuksuhan. Madalas tuloy na pagkakamalan akong isnabero. Half day na naman ang klase. Diretso kami sa bahay nila Robert. 6 kami magkakaklase na madalas na magkakasama. At doon sa bahay nila Robert, nanonood kami ng video. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Manang Inday. Andyan ka na pala. May hinanda akong merienda andyan sa kusina. Mamaya na lang ako kakain, Manang. Ang sabi ko habang nasa pangalawang hagdan na ako ng bahay at madaling dumiretso sa aking kwarto. Wala pa si Mami. Doktor siya sa isang public hospital at mamayang gabi pa ang kanyang uwi. Pagpasok ko, nag-alis agad ako ng uniform. Kinuha ko ang magazine sa aking cabinet at habang tinitignan ang mga babaeng Amerikana, ginagawa ko na nga ang bagay na iyon sa aking sarili. Iniisip ko ang mga napanood namin kanina. Gaya ng dati, mag-aalas 9 nang dumating si Mami. Sinabayan ko siya sa pagkain, konting kwentuhan tungkol sa hospital at sa eskwela, nood ng TV at tapos na ang gabi. Aakit na kami sa kanya-kanyang kwarto para matulog. Siyempre, gagawin ko muna ang bagay na makakapagpasaya sa akin bago matulog. Carlo, kanina pa ako kumakatok. Gising na't ihanda mo na ang gamit mo. Mami naman, di ba sabi ko kagabi wala na kaming pasok ngayon? Bakit ang aga mo namang manggising? Sabay takip ng kumot sa aking ulo. Alam ko, kaya ako nga pinapahanda ang mga gamit mo at bakasyon mo na. Kaya nga nag-off muna ako sa hospital para maihatid kita sa Bulacan. Bilisan mo para hindi tayo matraffic. Tumalikod na si Mami at bumaba na. Oo nga pala, summer vacation at gaya ng dati. Iyahatid ako ni Mami sa Bulacan para doon ako magbakasyon. Ilang beses na ako nakikipagtalo kay Mami sa pagbabakasyon ko sa Bulacan. Hindi naman sa ayoko kung magbakasyon doon. Marami kasi ako mamimiss dito sa Manila. Tulad na lamang ng mga tapes ni Robert. Pero si Mami pa rin ang mananaig. Sasabihin niya na maganda pa rin ang mga values ng mga tao sa probinsya na matututunan mo. At para na rin hindi kayo maging estranghero ng tita Malu mo at yung mga pinsan mo. Mabuti na i-close kayo. Sila na lang ang kamag-anak natin. At sinabi ko na rin sa tita mo na simulan kang turuan kung papaano tumatakbo ang rice mill natin. Kayo lang magpinsan ang maaasahan namin. Lalo na ikaw. Ikaw lang ang lalaki. Kayo rin ang makikinabang nun. Ngayong biyahe namin sa probinsya, hindi na ako nagtanong pa. Alam ko naman na ang sagot. Nag-enjoy na lang ako sa tanawin na nakikita ko sa daan. Sa taon-taon na nagdaan, nasaksihan ko ang paunti-unting pagbago ng kapaligiran. Friday ngayon, medyo matraffic sa highway. Marami rin kasing umuwi sa probinsya dahil summer. Nakatulog ako. Nagising ako sa pagbukas ng malaking gate sa harap ng kotse. Dahan-dahan kaming pumasok habang binubuksan ni Mami ang bintana ng kotse. Magandang umaga, Kapido. Kamusta po kayo? Ang bati ni Mami. Mabuti naman. Ngumiti si Mang Pido na sa tansya ko ay nasa early 50 na. Malaki ang lote ng ancestral house nila, Mami. Bago ka makarating sa bahay, madadaanan mo ang maraming halaman. 2 ang bahay na noroon. Isa ang bahay na malaki na 2 palapag na gawa sa bato. 5 ang kwarto sa itaas at 2 naman sa baba. May swimming pool sa likod na dating tinitirhan ng aking lolo at lola. Namatay sila sa isang ambush nang tumatakbo si lolo bilang re-electionist sa isa sa mataas na posisyong lokal sa probinsya. Sa malaking bahay nakatira sila tita Malu at aking mga pinsan. Ang isang bahay na yari sa kahoy ay tinutuluyan ng mga taga-silbi nila kasama si Mang Pido at ang kanyang pamilya. Maraming taga-silbi sila sa Bulacan dahil nga pag-aari nila ang pinakamalaking rice mill sa probinsya. Hello Kuya Carlo. Ang bati sa akin ni Net, short for Marinette.
11 years old na si Marinette, bunsong anak ni Tita Malu. Napasarap ang tulog ko, andito na pala kami. Tumingin ako sa relo ko at 11:30 na pala. Binuksan na ni Net ang pinto ng sasakyan habang si Kuya Ramon na anak ni Mang Pido ay abala sa pagkuha ng bag sa likod. Pagbaba ko, humalik siya sa pisngi sabay hawak sa aking kamay at ginabay ako papuntang bahay. Nasalubong namin si Tita Malu. "Hi, Tita Malu." Sabayo ko at mano. Magkasing laki na tayo ngayon at gumagwapo ka." Humalik sa pisngi ko si tita at mabilis na umalis para salubungin si Mami. Naiwan ang mabangong amoy ni Tita Malu. Naramdaman ko ang bahagyang init sa ginawa ni tita. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan at nagsimulang tumibok ang aking pinakatatago, ang nakababatang kapatid ni Mami. Sa ganda ng mukha at hubog ng katawan, hindi mo pagkakamalang 38 na. Mas maganda siya kay Mami dahil siguro mas bata siya. 41 na kasi si Mami. Nauna siyang nag-asawa kay Mami sa edad na 21. Si Tito Lito ang napangasawa ni Tita Malu, anak ng trabahador nila lolo sa rice mill. Ang sabi ng Mami, galit na galit ang lolo noon, ngunit naging maayos din naman nang makitang napakasipag ni Tito Lito. Namatay si Tito Lito mga 10 taon na siguro ang nakaraan. Na-aksidente ito sa highway nang pagbalik niya sa Bulacan galing sa Nueva Ecija para mag-canvas ng palay. Nabangga ng malaking truck ang kanyang sasakyan. 10 taon sa isip-isip ko, bakit kaya hindi nag-asawa ulit si Tita Malu? Paano kaya yun? Di tuyot na siya. Natakot ako sa aking nararamdaman. Hindi naman ako dating ganito. Hindi naman dating iniisip ang pagiging byuda ni tita. Palagi naman niya ako inahalikan sa pisngi. Bakit parang iba ata ang nasa isip ko ngayon? Pinilit kong alisin ang pumapasok sa aking isipan. Nawala lang ito nang binati ako ni Vic, short for Marivic. "Carlo," humalik sa akin si Vic. "Kamusta na yung pinakagwapo kong pinsan?" Sabay kurot sa aking pisngi. "Pinakagwapo? Ako lang naman ang pinsan mo Sabay nguso na parang naiinis. Hindi ako tinatawag ni Vic na kuya dahil nga halos magkasing edad lamang kami. Magkahawig si Net at Vic, maputi at makinis. Namumula ang mga pisngi. Sopistikada ang kanilang itsura. Nakuha nila ito sa kanilang mami. Lumabas naman mula sa kusina sa Ate Sel, short for Maricel. Hindi ko alam, ngunit parang nakaramdam ako ng pagkailang. "Hello Ate Sel," ang bati ko sa kanya at ngumiti ito. "Laki mo na. Malapit mo na ako maabutan." Huminto siya sa aking harapan. Inilapit ko ang aking pisngi sa akalang hahalikan niya ako. Ngunit kinamayan niya lang ako, sabay niyakap ng bahagya. Si Ate Maricel, 17 years old, mas nakuha niya ang features ni Kuya Lito. Bagamat maputi rin siya at makinis, hindi siya kasing sopistikada ng itsura tulad ng dalawa niyang kapatid. Maamo ang kanyang muka, mas malaki sa akin ang bahagya. Napansin ko rin ang katawan ni Ate Sel. May hubog ang katawan nito at talaga namang siya'y pinagpala. Nag-aaral siya sa isang sikat na exclusive school sa Manila, samantalang ang dalawa ay dito naman sa Bulacan. Gusto sanang pumasok sa kumbento ni Ate Sel para mag-madre na tinutulan ni tita. Ang gusto niya, kumuha siya ng business management. Nagkasundo sila sa pagkuha na lamang ng kursong nursing. Uwian siya nagko-commute mula eskwela hanggang bahay. Bagay na kinaiinis ni Mami noon. Narinig ko nang minsang pinagsasabihan niya si tita. Bakit daw hindi na lang sa bahay tumira at umuwi na lamang sa Bulacan tuwing weekends? O bakit hindi na lang siya mag-board malapit sa eskwela? O kaya na may turo ang magmaneho? Kaya naman nilang bilan ng sasakyan ito. At bakit ba nagsisiksika ng mga anak mo sa isang kwarto? Ang dami namang kwarto dito. Kahit na nakakaluwag-luwag kami, ayoko namang masanay ang anak ko sa luho. Gusto kong dito umuwi si Maricel para naman hindi kami malayo sa isa't isa. Kapag nag-board yan, baka maligawan pa't maging sagabal pa sa pag-aaral niya. Darating din naman ang araw na maghihiwalay sila ng kwarto, pero tingin ko hindi pa sa ngayon. Gusto kong maging close sila sa isa't isa. Marami pang makatwirang dahilan si Tita Malu, kaya naman sumang-ayon na lamang si Mami. Binati nila si Mami at sabay-sabay na kaming kumain sa nakahandang akala mo'y piyesta dahil sa dami.
Ganito naman parati tuwing dumarating kami. Nag-swimming kami pagkatapos kumain. Doon nagkwentuhan sila Mami at Tita Malu. Habang kami naman, naglalaro ng habulan sa tubig. Hindi ako gaano makapag-concentrate dahil lahat na lang sila ay naka-bathing suit. Madalas akong tumingin sa gawin ni Tita Malu na nakatupis na puti. Humuhubog sa ganda ang kinis ng kanyang katawan na talaga namang nagpapakaba sa aking dibdib at talaga namang binubuhay ang aking pagkatao. Mga ilang sandali pa, umahon na sila Tita at Mami. Nagpaalam sila sa amin na magbibihis at sasaglit sa rice mill. Bago pa sila nakalayo, lumingon muna ako kay Tita na nakatalikod. Napakakinis ng likod niya. Lalo namang nabuhay ang init sa aking katawan. Taya! Sabay hampas sa akin ni Vic. Tumama ang kamay niya sa aking pinakatatago. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero kanina pa binabangga ni Vic yun. Tumakbo si Vic na para bang nangaasar. Hinabol ko siya. Mga ilang oras pa kami naglalaro. Andyang sumakay sa akin si Vic habang binabasa ako ng tubig sa mukha ni Ate Salatnet. Hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay na yon dahil si Tita Malu parati ang aking nasa isipan. Nang mapagod, nagmerienda kami na dala ni Nanay Linda, asawa ni Mang Pido. Pagkatapos, nag-uunahang umakyat sa kwarto upang magbanlaw. Naunang naligo si Ate Sel, samantalang si Net ay nasa ibaba na pinaliliguan ni Nanay Linda. Ako ang susunod dun ka na lang sa CR ni Mami maligo. Sabay ngiti ni Vic, silimang silid sa itaas ng bahay, dalawa lamang ang may sariling CR. Ang kwarto na tinutulugan ng aking pinsan at ang kwarto ni Tita Malu. May dalawang CR din naman sa ibaba pero nakakatamad namang bumaba pa. Magkasunod ang kwarto nila kaya dagli namang ako lumabas at pumunta sa silid ni Tita. Maayos ang silid ni Tita, maaliwalas, mas maliit ito kaysa sa silid ng aking mga pinsan. Dumiretso ako ng CR. Sumalubong sa akin na mabangong amoy. Pagpasok mo sa CR, sa gawing kanan, makikita mo ang malaking salamin at sa ibaba ay may lababo na sari-saring pabangong naroon, lotion at kung ano-ano pang gamit. Sa kaliwa ay inodoro na parang hindi ginagamit sa kalinisan. Hinawi ko ang sitro na kortina na tumatakip sa bathtub. Pumasok ako at binuksan ang shower. Pumasok sa isip ko kung ano kayang itsura ni Tita Malu kaninang naliligo siya dito. Nag-init ang aking pakiramdam. Pinilit kong alisin ang isipang iyon. Mabilis ako nagsabon at nagbanlaw. Lumabas ako na nag-iinit pa rin. Tumapat ako sa salamin habang pinupunasan ng basa kong katawan. Naamoy ko ang mababangong gamit sa tapat at pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang pamilyar na puting damit, ang bathing suit na suot kanina ni Tita Malu, kasama ng ibang maruruming damit na nakalagay sa basket. Kinuha ko ang bathing suit, isa pang itaas at isa pang ibaba. Minasdan ko ang mga iyon. Kaya naman, nag-init ako ng sobra-sobra. Hindi ko napigil ang aking sarili at narating ko ang dulo. Nalagyan ang aking hawak-hawak na gamit ni Tita. Bahagya ako natarantat na takot. Hinugasan ko't sinabon ang mga iyon. Nang masigurong wala nang naiwan, binalik ko na ito sa basket. 10:00 na ng gabi. Nang matapos ang pinapanood naming tape na cartoons, sabay-sabay kaming magpipinsang naghaharutan pang umakyat. Nakita namin si Tita at Mami sa balkonahe. Umiinom sila ng red wine. Malakas ang tawanan nilang dalawa, kaya naaakit kaming lumapit. Nakasuot ng puting robe si Mami, samantalang si Tita, kaakit-akit na naka-nighties. Lumingon sila sa amin. Napakaganda ng mga batang to, manang-mana sa atin. Bati ni Mami at sila ay nagtawanan. Sumabay naman sa tawanan ng 3 kong pinsan. Napatingin ako kay Tita sa suot nitong nighties. Talaga namang napaka-sexy niyang tignan. Nakadikwatro siya na pang babae na marahang nagkukuyakoy. Nakalitaw ang kanyang makikinis na hita. Mapula na ang pisngi ni Tita. Alam kong medyo may tama na sila ni Mami. Nahirapan akong tumingin sa kanya. Unti-unti nang nagiinit ang aking pakiramdam. Buti na lamang maluwag ang pajama kong suot.
Napakagwapo ng aking pamangkin. Ang sabi ni tita. Wala pa bang GF ito ate? Tanong naman niya kay mami. Ewan ko ba dyan, napaka-isnabero. Madalas nga may tumatawag na babaeng classmate niya daw sa bahay, pero tumatanggi parati. Pagbubuko ni mami sa akin, tumingin si tita sa akin. Totoo ba yun, Carlo? Halika nga dito. Halika dito at kumandong ka sa akin. Ang utos ni tita. Sumunod naman ako. Huwag kang masyadong isnabero. Dapat marunong kang humarap kahit kanino, di ba ate? Habang inihimas pa ni tita ang aking likuran, ramdam ko na ang pagpula ng aking muka, maging ang aking hita ay nanginginig. Natapos ang aking gabi na nag-stay ako sa CR. Paglabas ko ng banyo, bumukas ang ilaw sa buong silid. 3 kama ang nasa malaking kwartong yon. Isang single bed kung saan natutulog si Net. Sa gitna ay single bed din kay Vic at isang king size bed malapit sa CR ang kay Ate Sel. Doon din ako matutulog katabi ni Ate Sel. Mula nang bata pa ako, si Ate Sel na ang katabi kong matulog kapag ako'y nasa Bulacan. Madalas siyang nagkukwento tungkol sa kahit na ano hanggang kami makatulog. Ngayon, medyo pagod kami kaya siguro nakatulog na siya. Dahan-dahan ako humiga at natulog na rin. Good morning kids, paalis na ako. Bati ni Mami. Isa-isa kaming bumangon para humalik kay Mami. Ingat tita, ang antok pang sabi ng aking mga pinsan. Ingat kami, sabay halik ko sa pisngi ni Mami. Okay, papakabait ka dito Carlo. Pupunta-punta ako dito pag hindi na busy sa hospital. Ang malamig na sabi ni Mami. Pag alis ni Mami, bumalik ulit kami sa pagkakahiga. Maaga pa kasing masyado. Nagising ako sa pag-aaway ni Net at Vic. Ako ang una, mas matanda ako sa'yo. Doon ka na lamang sa baba maligo. Ang sabi ni Vic. Kainis naman no, palagi na lamang siyang nasusunod. Tumalikod si Net at lumabas ng kwarto. Dala-dala ang kanyang tuwalya. Nakaupo na si Ate Sel sa harap ng salamin. Sinusuklay niya ang diretsyo at hanggang balikat niyang buhok. Nakabihis siya ng pangalis. Carlo, maligo ka na kung hindi iwan ka namin. Ang sabi ni Ate Sel. Napagkasunduan nga pala namin kagabi na mamimili kami sa mall at manunood ng sine ngayon. Oops, ako muna ang mauuna. Sabay pasok sa CR. Doon ka na lang maligo sa CR ni Mami. Ang sabi ni Ate Sel. Marahan ako lumakad papunta sa kwarto ni tita. Siguradong wala na ito't nasa rice mill. Malapit lang ang rice mill sa bahay. Pwede itong lakarin. Pero si tita, dinadala niya ang kotse. May mga pinupuntahan pa kasi siyang kliyente sa ibang lugar. Diretso ako ng CR. Naaamoy ko na naman ang pamilyar na bangong yun. Unti-unti na naman ako nakaramdam ng init. Pagkatapos maligo, humarap ulit ako sa salamin. Tinignan ko ang basket sa ibaba. Wala na roon ang swimsuit. Ngunit nandun ang nighties na suot ni tita kagabi. Dinampot ko ang kapirasong damit. Biglang may nalaglag. Bumilis ang tibok ng aking dibdib kasabay ng aking pag-iinit. Dinampot ko yon at inamoy. Nang bigla na lamang may kumatok. Sinong nandyan? Boses ni tita. Sandali ako natigilan ngunit ayoko mabitin. Ako po tita. Bilisan mo dyan Carlo, naiihi na ako. Lalong nag-init ako sa boses ni tita. Paulit-ulit kong naririnig ang kanyang boses. Bilisan mo Carlo. Pinigil ko ang aking sarili. At unti-unti, narating ko ang dulo. Nagbalot na nga ako ng robe at lumabas na nga. Nabangga ako pa si tita na nakatayo pala sa tapat ng pintuan. Tumama ako sa kanyang balakang. Tumingin siya sa akin at nagtataka kung bakit ganun kagalit yun. Sorry tita, busy yung CR sa kabila eh. Parang natauhan na tumingin sa mukha ko si tita. Okay lang, magbihis ka na. Kaya ako umuwi para personal ko kayong maihatid sa mall. Ang naiilang na ring sabi ni tita. Pagsarado ni tita ng pinto ng CR, muntik na ako mapamura sa aking naalala. Hindi ko pala napunasan yun. Lagot ako na to. Paano kaya yan? Narinig ko ang pag-flash ni tita. Mabilis ako lumabas. Bihis na kami at inaantay na lamang si tita. Matagal bago siya lumabas ng kwarto. Paglabas, bagong ligo na ito at pinalitan na ang suot niya kanina.